Back in Taipei! Gumano siya, tapos bigla siya nag-stop, natulala siya sa akin. Nakala niya artista ako sa Taiwan. Pwede na palang Every gamitin Taiwan ng Gcash card dito must sa Taiwan. Madadaan ako na yung Red House. Mag Red House na lang muna tayo. I'm just so happy. I just feel so blessed. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are traveling to Taipei in Taiwan. So ngayon nandito tayo sa Kaohsiung sa Taiwan. Tapos na yung ating masayang trip dito sa Kaohsiung. Pupunta na tayo sa Taipei for my personal trip. So nag-extend ako dito. So summer ngayon, so medyo mainit na. Summer in Taiwan. So magti-take tayo ng bullet train or yung kanilang high-speed rail from Kaohsiung to Taipei. No? So ito na ang aking hotel pala. Nag-check out na ako. This is my hotel. Midtown Richardson, Kaohsiung. May malapit na train station dito. Huyi Station. Tapos from Huyi, isang diretso pupunta tayo sa Zuying. Sa Zuying kasi yung sakayan ng bullet train. So tara, let's go. 1 minute pa lang. 1 minute pa lang since kakalabas natin ng ang init. Ay. Summer trips, La Orange. Tapos dito daw sa Taiwan, sabi nila, nag-update na parang yung mga visa ng mga cards yata gumagana na. Gusto ko i-try kung gumagana na yung Gcash dito. Guys, nandito tayo sa Huyi Station. Ito yung malapit sa hotel. Parang 1 minute walk lang. Papunta tayo sa Zuying. Zuying. Dito yung sakayan ng bullet train pa. Taipei, Taichung, ganyan. So, katabi lang namin yung Kaohsiung main station. Kung mag-explore kayo, Formosa Boulevard. But tara, ito yung train station nila. Usually diba dito, ayan, top here, Easy Card. Pero nakikita ko sa mga train stations nila, may mga nakasulat na yan. Visa, Mastercard, Amex. So parang gusto kong i-try yung Gcash ko. Meron naman ako both. Meron din akong Easy Card, meron din akong Gcash. So, if hindi gumana yung Gcash, try natin Easy Card. Pero I think kagana yung Gcash. Hope so. Laban tayo. Dito. Hala, gumana. Gumagana na nga yung mga Gcash dito. So for example, if wala kayong Easy Card, kahit yung mga Visa card nyo na lang, Gcash for example, gagana na siya. Nakatawa. Parang bago lang to, no? Hindi ko alam na may ganito na ngayon sa Taiwan. Ting lang na mako-comment ko sa Kaohsiung kasi yung mga escalator nila, puro pataas lang. Pagpababa, puro sila hagdan. Which is healthy naman. No? Maganda naman yung healthy. But if merong mga turista, for example, may elevator naman, pero pipila na lang tayo. I wish sana meron din silang escalator pababa, no? Pero baka nga pinapromote nila yung healthy lifestyle. So tayo na mag-adjust as a tourist, mag-elevator na lang tayo, okay? Taipei kasi di ba yung mga trains nila, yung may escalator pataas, may escalator pababa, plus may hagdan. Dito sa Kaohsiung, escalator lang yung pataas kasi mas mahirap. Bababa, walang escalator. But again, may elevator naman. Daantay lang tayo. Hindi ko wala pin. Parang sa Taipei din, ganun din sa Kaohsiung, di ba? Ayan, nasa Huyi tayo. Ito. Tapos pumunta tayo sa Zuying. Ito naka-grade out, so mali siya. Pag hindi naka-grade out, yun yung tamang direction, no? Pero kung hindi kayo sa side na to, lipat lang kayo sa kabilang side. Dito sa side, ayan. Ganyan lang naman siya, magkaharapan lang. Okay guys, nakarating na tayo sa Zuying Station, no? So from the metro line, lilipat lang tayo sa high-speed railway line. Pero dito sa bullet train, baka hindi pa pwede yung mga Gcash kaysa. Yung mga Gcash gumagana sa mga metro lines, yung mga trains sa train within the city, no? Sa mga ganun lang. Tapos ang galing guys, pagka labas ko ng train, nag-notify agad si Gcash, you have paid 38.45 pesos. At least pag nagte-travel ka, like real-time tracking, no? Matatrack mo agad kung magkano yung nabawas sa card mo, mas ano, wala na mga hidden na charges or mga extra charges na magugulat ka na lang. At least ma-monitor mo na agad. Guys, from the metro line, umakyat lang tayo ng elevator and nandito na tayo sa high-speed railway station. Ang laki. Yan, ito yung Zuying high-speed railway station. So, bili lang tayo ng ticket. Pwede kayo bumili ng ticket in advance, especially kapag rush hour kayo alis or weekend, holidays. I suggest bili na kayo ng ticket in advance. But since ako kasi weekday naman ngayon, patay na oras, feeling ko okay lang kahit dito na ako sa train station bumili para hindi ako nagmamadali. Pero if, for example, mga BTS concert, kung balak nyo mag-concert dito sa Kaohsiung from Taipei, ubusan yan ng ticket. So, bili na kayo in advance. Meron yan sa Klook.
Or meron din sa mismong website nila if you want. But since, ay, ayan. Pwede nang bumili dito. And meron mga ticket vending machine dito. Try natin kung pwede na tayo mag self-service. Dito na tayo bumili. Please select language, English. Welcome. Non-receipt. Pwede bang mag-reserve tayo? Try natin kung may reserve seat para may maupuan naman tayo. One way from Zuying dito sa Kaohsiung to Taipei. One adult. Confirm. Okay, so ito yung mga susunod na alas 12. Pwede alas 12. Para mga 2 tayo dadating, standard or business. Ayan. Makikita nyo naman, di ba, ang dami pang vacant seats. Pero kapag rush hour or holiday or may concert, guys, I don't suggest na dito kayo bumili, ha? Pero kung normal days lang naman, pwedeng dito na kayo. So ito ang total niya, 1,490 NTD. Okay? Confirm. Non-member. Credit card. Sige nga, credit card tayo. Galing guys, pwede nandito bumili. Parang last ko na Kaohsiung, wala pa yan. Dito pa ako sa mga cashier. Pero ang dami nilang mga vending machine dito na nagdi-dispense ng ticket. So, andito na agad siya. So, Zuying to Taipei, 12. Ito yung car number, seat number, 19C. Ayan. Ito yung presyo, 1,490. Kasi ang pinili ko is reserved. Pag sinabing reserved, meron kang seat. Kung gusto mo non-reserved, standing ka lang. Pero kung may bakante naman, pwede kang umupo. Pero kapag may nagpaalis sa'yo, kailangan mo tumayo. Yun yung non-reserved. Doon na tayo sa hindi tayo pinapaalis, di ba? Doon tayo sa meron tayong puwang. Huwag nating isiksik yung sarili natin sa mga taong hindi tayo kayang bigyan ng puwang sa kanilang buhay. We deserve a spot and we deserve a reserved seat. May 20 minutes pa before my trip. Pwede mo nang bumili tayo ng drinks sa 7-Eleven or bumili tayo ng gumano siya, tapos bigla siya nag-stop, natulala siya sa akin. Akala niya artista ako sa Taiwan. Hindi, ano lang ako, simpleng mamamayan lang ako ng Pilipinas. Hindi ako taga dito. Bili tayo ng seat or pwede rin kayo maghanap ng mga makakain nyo dito sa train station. Master Jang, Mr. Donut, favorite natin yung mochi nila dyan, yung matcha mochi. Mr. Donut, Bakery. Di ba yung kanilang train station parang airport na? Air conditioned, malawak. Yan. Pwede nyo rin makita yung mga departures dyan kung malapit na yung train nyo. 636 ba ako? O ayun pala, 636. So kung makikita nyo dito sa ticket, andun pala yung train number sa taas, 636, and then mako-confirm nyo dito sa kanilang board. May 636 doon, ayun o. Kahit naka-Chinese, magigets nyo naman, 636. Ito yung train, ito yung departure 12. So tama yan. Ito yung platform, number 3. So mamaya pupunta tayo doon sa mga platforms. But dito muna tayo, may 20 minutes pa naman tayo. Kita nyo yung mga platform number. Ito platform number 3. To reconfirm, ayan din no. Train 636 at 12. Let's go. Baba tayo sa platform 3. Bye-bye, Kaohsiung. See you next time. Ang ating train, pero kailangan natin hanapin yung car. Ayan, car number 2. Hindi ka basta-basta sasakay lang guys ha. Hanapin mo yung car number 2. Ayan, makikita niyo naman yung sulat dyan sa, yan, car number 10. To car number 9. Hanapin nyo yung car number 2. Doon pa tayo. Lakads. Very important na alam nyo yung train number. Kasi ito yung train natin. Baka dito kayo sa kabilang train sumakay. Maling train yan, di ba? Makikita nyo rin naman yung train number. Ayan. Nakasulat din dyan sa yung train number tsaka car number. So, alert lang. Okay guys. Hulas update. Hulasan talaga ang summer dito sa Taiwan. If mag-visit kayo, pwede naman colder season, Burr months, January, February, March, medyo. Pero ganito, peak summer kasi to July, August. July ngayon guys. This is peak summer. This is also peak hulas. Okay. Car number 2 na ba to? Okay, car number 2. Let's go. Yes, actually, ang weather lang naman ngayon is 32 degrees Celsius.
Ayan, nag-chat na si Chanice kasi umuwi na sila. Ingat ka dyan. 32. Sa Philippines din naman minsan di ba ganun 32. Pero if nag-travel ka kasi the constant movement, bagahe, lakad. So, pag nasa Pilipinas kasi tayo, nasa loob lang naman tayo. Sa aircon lang. But it's part of traveling. So, embrace na lang natin. Embrace the summer. Embrace. Gusto mo rin ako embrace, kuya. Sorry. Guys, we're here sa bullet train. Medyo puno na yung lagayan ng luggage sa likod. So naghahanap ako ng paglalagyan ng luggage ko. If wala tayong choice. 17. If wala, dito na lang sa harap. Puno na rin. Puno na rin dito. Sorry. And guys, for example, puno na yung harap. Dito ko na lang, puno na yung lagayan. Dito ko na lang siya ilagay sa harap. Buti na lang nasa aisle ako. So at least makakaunat-unat naman ako dito, ganyan. Pero actually kaya naman, no? Makakaupo naman kayo ng maayos. Unless super tangkad kayo, no? Kasi dyan ko na lang siya ilagay. Hindi ko nga lang mabababa yung table ko ng ganyan. Maibababa mo kasi mga table nila dito, di ba? Pero ito na lang yung gawin kong table. Ayan. Ito na yung table natin. Let's go. Guys, ang bilis. Tsaka on time siya, no? Pag sinabi nilang 12 talaga siya. So kayo magpalit, no? Kasi hindi kayo antay. So wala pa akong katabi. Pero minsan kasi, for example, diba dito Kaohsiung, yung next station Tainan, yung pinuntahan natin. Minsan may dadaan sa Tainan, may sasakay sa Tainan, sa next station may sasakay sa Chiayi, gano'n. At ngayon, so far, sakto wala pang tao. Kain muna tayo. Walaan nyo kung anong binili ko sa 7-Eleven. If you know me, you'll have a hint. Kamote. Gusto ko matry yung kamote ng Taiwan. Cheers. Na-try na natin yung kamote ng Japan, Korea, China. Ngayon naman Taiwan. Ang mushy, ang lambot, ang tamis din. Bakit yung kamote natin sa Pilipinas? Hindi. Comment down below guys, saan kaya makakabili ng kamote na matamis? Kasi every time nasa Pinas ako, lagi ako nagkakamote. Walang kamote na matamis. Saan kaya ako makakabili? Kasi ang tatamis ng kanila eh. Pinakamatamis pa rin yung sa Japan na na-try ko. China matamis din. Korea. Ito parang kasame siya ng Korea sa tamis. Okay, cheers. Sige na guys ha. Mga 2 hours yung biyahe eh. Magpapahinga lang ako dito. Mag-e-edit lang ako ng mga kailangan kong i-post for mga previous trips ko. Okay guys, so nakarating tayo dito sa Taipei. So ito yung Taipei main station. So from the high-speed rail, HSR, lilipat lang tayo sa Taipei Metro. Sa Blue Line yata, no? Kasi ang hotel na natin malapit sa Ximending. So lilipat tayo sa Ximen Station. So, from Taipei main station, I think one stop lang naman ang Ximending. Hanapin ko lang yung Banan Line. Yan. Ito yung papuntang airport. Ayan. Papuntang airport yan dyan. Tapos, kailangan natin pumunta sa Blue Line. Banan Line. May arrow naman dyan. Meron ding red line yung Tamsui Line. But, yan. Pa-airport yan. If ever pauwi na kayo ng Philippines, Taoyuan Airport MRT. Pero since kakarating lang natin, andito yan. Ay, if mag-flight din kayo, at mag-train kayo from the airport, dito rin pala yung dating nyo. Sa Taipei Main Station. Let's go to the Blue Line. Medyo malawak itong Taipei Main, pero somehow nakakaya ko na. Yung first time ko dito sa Taipei, tas dito sa station na to, tapos ligaw-ligaw ako parang isang buong syudad. Kasi ang laki. Pero ngayon, nakailang balik na rin tayo sa Taiwan. Medyo nakakabisado ko na ng konti, pero hindi pa 100%. And sakto from the airport line din, dito kayo dadaan. Hanggat nakikita nyo yung arrow ng Banan Line, Blue Line, diretso lang kayo. So yun guys, Banan Line sa may kanan daw. Kung ang sasakyan nyo yung red line, Tamsui, ayun, diretso kayo. But dito tayo sa kanan, BL, ayun, Banan Line, BL, baba tayo. Hala, hagdan. May mga ganyan na hagdan. Iyak ko niyan kasi lalo na pag mabigat yung bagahe. Dito tayo sa may walkway na hindi hagdan. Ayan, yung ganito.
para mas mabilis. Kahit medyo magdi-detour, pero at least hindi nakakapagod. Tutulak mo lang yung luggage. Just like what they're doing. Yan, parehas lang naman pala yung blue tsaka red. Ayun. Blue and red line. Bababa rin tayo. Hala, walang elevator, B. May escalator pataas, pero may mga parts din pala dito sa Taipei na may escalator pataas, pero wala pababa. No? Parang sa para sa Kaohsiung. Maybe they're promoting healthy lifestyle. Okay lang naman ako mag-healthy lifestyle kung wala akong bitbit. Pero kasi, may elevator. Pwede nyo naman hanapin yung elevator kung gusto nyo. Pero ilalaban ko na. Nawawala na naman pagka Disney Princess natin. Tapos na yung trabaho natin sa Kaohsiung na Disney Princess lang tayo. May taga-sundo lang tayo ng sasakyan. Sakay-sakay lang sa artista van. Ngayon, walang ganun. Okay, wait lang. Kailangan ko lang i-condition yung utak ko. Okay, Disney Princess out, Cargador in. Okay, na-condition ko na yung mind ko. As a Cargador ako, kailangan i-condition mo lang ang sarili mo eh. Oh, I'm such a strong guy. Oh, nagta-transition din pala yung boss. Pag kino-condition ko yung utak ko na I'm oh bro, I feel like I'm so strong. I deserve it. Okay lang. Turn off ko na. Turn off. Okay, Disney Princess ulit. Tapos na yung Cargador era natin. Grabe, wala man lang makakapansin ba dyan sa effort ko? Wala ba dyang tao na willing naman akong ipaglaban at tulungan sa mga karga-karga ko sa buhay? Sorry. If wala pa kayong wait lang. Hininga lang. If wala pa kayong ticket, pwede naman kayong bumili ng mga single journey tickets. Diba marami dyang mga bilihan ng ticket, single journey, and all that. However, meron tayong na-discover, diba? Na-discover natin na pwede na palang gamitin ang GCash card dito sa Taiwan. So, we're gonna use our GCash. Tara, GCash ulit tayo, guys. So, laban tayo. So, from one stop, from Taipei Main, lipat tayo ng Ximending. Iba pala yung lagayan niya. Sa taas yung lagayan ng mga normal cards, no? Pero yung mga debit card, bago lang kasi siya. Dito na siya sa baba. Oh, baba. Open. Amazing! So kung wala na kayong mga card, hindi na kayo mai-stress magbili-bili ng mga card, you can just use your GCash. Pag nakapasok na kayo, meron na namang escalator. May mga super lang naman, super konti lang yung areas na walang escalator, but kanina yun yung nadaanan ko. Yan, may escalator na pababa. Sasakay tayo sa Bannon Line. Dumating na yung train dito or sa kabila. Hindi rin ako sure. Wait lang, lapitan ko lang ha. If hindi kayo sure, lapit lang kayo dito. Tapos Taipei Main. Papunta siya sa Shandy. Ximin tayo, oh. Naka-grade out. So malito. Dapat hindi siya naka-grade out. Malipat tayo sa kabila. Sabihin doon tayo kailangan sumakay sa kabila. Yung hindi naka-grade out. Aabot ba tayo? Ang haba ng pila. Antay-antay lang tayo, guys. Baka naman dumating na yung taong para sa atin. Sige, let's go. Kahit hindi na tayo umupo, kahit sa gilid na tayo, isang station lang naman, mabilis lang. Ay, wait lang. Let's go. So guys, one stop lang tayo from Taipei Main Station to Ximending. Madali lang yung trains. Ayun, madali lang yung train station dito sa Taipei. Isa sa mga pinakamadali na i-navigate sa mga pag-travels. Pati yung mga tao nga madali lang din mahalin. Kuya, alis muna ako kasi prioritize natin yung travel. Pero, yan, one stop lang. Sobrang bilis lang. Quick lang. And then from Ximin Station, dito na yung sikat na Ximending. Lalakarin na natin papunta sa ating hotel. Ximin Station lang tayo. Let's go! Kung pipili ako ng mga pinakamadaling i-navigate na train system, isa yung dito sa Taipei, especially sa Taipei. Sa Tainan kasi wala pa sila masyadong train na accessible, no? Pero sa Taipei, sobrang dali niya lang talaga. Okay guys, nandito na tayo sa Ximin Station. Ang sikat na exit dito is exit number 6 dyan sa Ximending. Tara, if mag-exit kayo, tap nyo lang ulit yung card nyo kung anong ginamit nyo, GCash, diba? So, GCash lang ulit. Yay! Ximending. Meron namang elevator pala dito. Alam mo, ngayon ko lang napansin na may elevator dito. Lagi ko tong nilalakad. Itong exit 6, nilalakad ko yun lagi, may elevator pala dito sa gilid. I swear to God, nakailang Taipei na ako. Lagi kong nilalakad yan na para bang kargador ng taon yung atake ko. May escalator lang para sa gilid.
So, exit 6 guys, may escalator tayo kasi... Ay, hello po. Filipino? Oo. Go-vlog ka. Opo. Okay guys, dyan lang kayo sa Ximin Station exit 6, no? Dito rin ako nag-exit. Ito na yung super famous na Ximending. Tapos ito yung Rainbow Street. Ayan, no, na very famous, di ba, pag nagta-Taiwan kayo. Lagi dyan. May mga nakilala pala tayong viewers dito, mga Pilipino kanina. Kaso, di pa ako nakapag-camera kasi may dala-dala tayong luggage. But yeah, nice to meet you guys. Sige, dito na tayo maglakad sa mismong Ximending. Kainit. And guys, if gusto niya rin dito mag-hotel sa Ximending area, so chinek ko guys, kailangan natin maglakad ng 600 meters. So ito yung Ximending, andun yung hotel natin sa area na yun. Ang pangalan ng hotel natin is Hotel Papa Whale Lavarge. Back in Taipei. So last na Taipei natin, saglit lang doon ako sa Taipei main station. Ngayon balik tayo dito sa Ximending, no? Para very accessible lang ang atake natin. Yan, ang Shinputang na very popular. Pero diretso pa tayo. Doon pa yung hotel natin sa unahan. Ang galing guys, yung hotel is malapit na. Dito lang talaga siya sa mismong busy area ng Ximending pala talaga, no? So accessible. Pero mamaya na ako mag-vlog isa kasi ang init. Mag-refresh na po na ako at mag-check-in. I-update ko kayo mamaya, okay? But yeah, Ximending! Okay guys, nakarating na tayo sa ating hotel dito. So ang hotel natin dito sa Taipei is Papa Whale Hotel, no? So malapit lang siya sa Ximending area. So I'll give you a quick room tour. So ito yung door, no? Ito yung door natin. May mirror na agad dito. Full length mirror naman. Makikita mo na yung suot mo. Tapos, ayan na siya. Simple lang siya. Budget hotel lang din dito sa Taiwan. Kung gusto nyo, good for two na to. Ayan o, dalawang single bed. Meron ka na rin ditong lagayan na, table. Kung gusto mong mag-work or may kakain ka dyan. Meron ka na rin fridge pala dito. Ayan, may mini ref ka na rin dyan. Tapos, maluwag naman yung space dito. So, may lalagay nyo yung inyong mga maleta if ever. So, ayan nga, yung maleta ko nandyan. Yung bag ko. Meron ditong open cabinet na pwede nyo paghangiran. Yan. May vault, slippers, trash bin. Meron ka ring TV, of course. And then, ito yung pinaka-cheap nila na room na nakuha ko. So, parang wala siyang window. Ay, may window naman. Ayun lang. Yan, may mini window naman dyan. Tapos, ito na yung toilet and bath. Magkahiwalay. So, saka right, ito yung bath area. So, medyo may pagkaluma lang siya ng slide. Pero actually, malinis naman. Pero hindi siya yung parang modern na vibe, no? Tapos dito sa gitna, pwede ka mag-toothbrush, mag-ilamos. May free na towels na rin. And then dito yung toilet area. Ganyan lang siya. Ganyan lang yung atake niya. Budget hotel lang siya. Pakita ko sa inyo guys, i-check natin kung magkano. Nalimutan ko na rin kung magkano ko siya na-book. Pero alam ko nasa mga 2,000 pesos. Check natin. Chinek ko sa Agoda. Ayan, ang pangalan niya. Hotel Papa Whale. Nasa mga around 2,500 pesos. Tapos, if mag-book pa kayo sa Agoda, alam mo, natutuwa ko kasi may mga nagme-message sa akin ng mga followers na, Marvin, thank you kasi dahil sa discount code mo, nakatipid kami ng 1,000 pesos, 2,000 pesos. Sabi ko, ang laki pala nung nabibigay na discount sa Agoda. So, actually, di rin ako aware na ganun pala kalaki yung naibibigay. So, may mga nakakakuha ng malaking discount. So, if you also wanna get your discounts, you can use my Agoda Hotel discount code. That is Marvin Agoda, capital letters siya lahat. Meron din akong discount code for activities. If gusto nyo mag-book ng mga activities sa Agoda and all that, it's called Marvin Samako. Capital letters sila pareho. Although, may mga nagme-message sa akin, minsan daw hindi gumagana yung code. Hindi ko rin mag-gets kung bakit, guys. Minsan hindi sila gumagana kahit capital letters na yung gamitin nyo. If hindi talaga siya gumagana, you can just click the link sa description box. Nilalagay ko yung link dyan para isang click nyo lang, mariredeem nyo na yung discount code. Wala na kayo masyadong gagawin na marami. Just click the link, tapos mariredeem nyo na yung discount code. Pag nagbayad kayo, may makikita kayo dun na discount Marvin Agoda, no? Pero I also just wanna be transparent kasi last time gusto ko magstay dito pero mahal eh. So ngayon, kasi summer, siguro 2,500. Pakita ko sa inyo. Gusto ko kasi maging transparent din sa inyo para kapag mag-book kayo, hindi yung parang sasabihin nyo, Marvin, bakit iba yung rate? So ngayon guys, kasi July, no? Ito yung rate niya, 2,500. Pero kasi, if iniiba yung date, syempre, marami kasing factors. For example, ibahin ko yung date. Ang inano ko doon, July 22 to 21, no? Gawin natin, ano ba yung
Maraming bisita dito. November siguro medyo malamig na or December. Sige, November 24 to 25. Sige, medyo palamig na yan kasi pa-winter na. O, di ba naging 3.5? 3.5. Tapos siguro kung super peak season, like mga winter, baka mag 4,000. So, sabihin mo na lang nasa mga 2.5 siya kapag lean season and then mga around 4,000 siguro plus kapag yung peak season. So, nandun yung range para din hindi ka nagugulat. Kasi minsan may nag-message sa akin, Marvin, sabi mo 2.5 lang, bakit pag nag-book kami 4,000? Baka kasi ibang season po. Yung hotel prices, hindi siya pare-pares buong year round. Kung maraming demand, maraming turista, mas mahal. Pero ngayon summer, siguro mainit, no? So, mas mura siya. And if you're also gonna book naman sa Klook, you can still use my discount code Marvin Samako Klook. However, if nagamit nyo na kasi one-time use lang siya, no? You can go to my creator shop kasi maraming discount code doon. Sa totoo lang, guys. Papakita ko sa inyo kung paano nyo ma-visit yung aking creator shop, ha? I-search nyo lang sa taas, may search bar dyan, di ba? Ayan, no? Marvin Samako. Ayan na, meron ng suggested. So, just click that. Marvin Samako. Okay yan. Pag na-click nyo na guys, andito yung mga recommended hotel ko for Tokyo, Osaka, Hong Kong. Ayan, Taipei. For example, Taipei. Ayan, nandito yan. Hotel Papa Will. Nasa mga 2-3. Ayan, nasa mga 2-3 siya dito sa Klook. Tapos, mag-scroll down lang kayo kasi maraming discount codes dito sa baba na sayang yung iba hindi nyo yata nagagamit, no? If pupunta kayo sa Japan, may maraming discount code dyan na Shinkansen, eSIM, travel insurance, new user. Ito, for example, mayroon kayong mga Hong Kong activities, Japan activities, 8%. Hong Kong activities, 15%. Ang laki ng 15%. And, mga South Korea tours, if mag-Korea kayo, meron dyang mga 8% off. So, sayang naman. So, just visit my creator shop. Type nyo lang sa Klook, Marvin Samako, tapos lalabas na yun dyan yung mga suggested. Kasi sayang din yung mga discount codes na to. Kasi nga may mga nagtatanong sa akin, Marvin, hindi gumagana yung Marvin Samako Klook mo. Kasi nga one-time use na lang siya. Tapos, mostly sa hotel na lang siya gumagana, hindi siya gumagana sa ibang activity. So, if meron kayong mga ibang trips, visit my creator shop. Andyan, no? Tapos makikita nyo sa baba. Kailangan nyo lang talaga mag-scroll down kasi pag nakita nyo ganyan, wala namang discount yan, di ba? Ito yung creator shop ko. Pero pag ibaba nyo, ayan, madami mga discount codes yan and then you can just redeem para if mag-book kayo ng mga activities, meron pa kayong mga less. Okay? Guys, labas na tayo para explore natin ang Taipei. In fairness, sa wifi ng hotel na ang bilis, nakapag-transfer ko ng mga files ng few minutes lang. Nice. Ganito yung hallway ng hotel. Parang, ano bang tawag sa design na ganito? Parang industrial, tama ba? Parang ganun yung design niya. Ito yung lobby kanina, nag-self-check-in lang kayo, may kiosk dyan. Pero strict sila sa check-in, dapat 3 PM talaga. Yan, ito yung lobby. Di ba parang makaluma yung design. Industrial ba yung tawag sa mga ganyan? May mga steel, ayun. Di ba ganyan yung design niya, may mga bookstore dito. Ay, cute. Pwede kayo tumambay dito. Ayan. Malaki yung kanilang lobby area. Tapos I think may restaurant dito. Ayan, Driftwood sa mismong baba lang ng hotel, no? May restaurant na dyan. Pwede na kayong kumain. Ito yung toilet. Tapos pwede kayong tumambay dito. Wow, nice. Okay dito, oh. Sige nga, pwede mo lumabas dyan. Tapos meron dito mga cafes. So sa mismong hotel lang dito, marami na kayong pwedeng magawa. So yeah, if you wanna consider this hotel in Taipei, pwede nyo siya ma-consider. First time ko dito sa hotel na to. Kaya pagkababa nyo lang ng hotel, okay yung area kasi dami ng restaurants. Dito may Starbucks. Sa ibaba lang din ng hotel, may Starbucks na. So kung gusto nyo mag midnight coffee or tumambay-tambay, may SB na dyan. Tapos lakad lang tayo ng konti, andyan na yung Ximending na busy. Before tayo pumunta sa pinaka mismong Ximending, gusto ko kumain. Lagi na lang kasi tayo kumakain doon sa mismong Ximending. No? Parang naisip ko, what if kumain naman tayo sa mga dito lang, yung hindi siya masyadong sikat, pero yung mga local restaurant. Kasi may nakita akong braised pork, yung Loro Fan, di ba? Sobrang favorite ko yung Loro Fan dito sa Taiwan. In-introduce siya sa atin ni Anson, di ba? Kung naalala niyo si Anson, dito kami sa Taiwan nagkakilala, tapos in-introduce niya sa akin yung Loro Fan. Tapos after nun, every Taiwan ko, gusto ko lagi ng Loro Fan. Tapos parang feeling ko meron sila dito. Sige nga, try natin. Dito tayo kumain. Local vibe lang para kasama lang natin mga lokal. Ay, paano? Paano, B? But parang hindi siya gumagana. Pag foreigner ba ayaw? Business hours 10 to... close ba sila? 4:30. Ayun guys, gumana. Hindi pala dapat masyadong
Ayun, di ba? Para mas maganda yung ganito, local vibe lang. Mas may gusto kasi akong matry. Ayun yung Loro Fan. Yung braised pork rice nila. 40 to 60 lang. Ang mura. Gusto nyo mag-ano tayo ng... Meron sila mga ganun, rice with pork chop. 140 NTD. Or yun naman chicken. Rice with chicken leg. Ito mga intestine kung gusto nyo ng mga laman loob. Ganyan siya, oh. Ito, tea-egg. Yung chicken nila, di ba? Para very local-local ang atake natin. Tapos kasama natin kumain yung mga mismong nakatira dito. Paano ba umorder dito? Ganito sila mag-order dito. Yung parang nakaganito. Tapos wala siyang local translation. So kailangan natin ng Google Translate. Pero minsan kasi yung mga masasarap na pagkain, yun yung mga mahirap intindihin, di ba? So Google Translate mo. From Chinese, yeah. From Chinese to English. Tapos, camera. May camera dito. Itutok nyo lang dyan. Ayan, meron na agad dyan translation, di ba? Get a red ticket for internal use. Take away yellow. Ah, okay. Internal use. Pero parang feeling ko ito dine-in. Ayun, take out. So, dito tayo sa dine-in. Tapos, itutok mo rin dyan. Ayan. So makikita mo na yung English translation. Ito yung presyo. Medyo struggle lang pero no pain, no gain. Picturean ko lang para alam. Yung iba ayaw mag-translate eh. Fried noodles. Hanapin natin yung pork ribs with rice. Hindi, meron na siyang English translation. Tapos bibilugan na lang natin dito. Laban to. So yun lang. Parang hindi 100% accurate yung translation. So may nakita ko meat rice. Pili ko yun na yun. Yung parang braised pork rice. Meron doon meat rice. Tapos bumili na lang ako ng noodles din. So, ang meat rice, 40 NTD. Ang noodles, 70 NTD. So, ang total na bill ko is 110 NTD. Wait lang natin. Sana tama yung order natin. Dumating na yung ating order. Ito yung kanilang signature noodles. Actually, hindi lang pala siya. Di ba, nakita ko lang kasi signature noodles. Akala ko noodle lang siya. Pero actually, meron siya mga dumplings, may egg, may mga meatballs, no? So, yung noodles. Ayun, tapos may noodles sa kanyang ilalim. At ito naman, the all-time favorite. The braised pork on top of rice. Alam mo, ang simple nito pero sobrang sarap. When it comes to braised pork, mayroon akong favorite dyan lang sa may siminding. Kaso, lagi kasing matao doon yung punuan, siksikan. Kung kaya nyo, pwede naman, di ba? May mga days naman na kaya ko. Pero ngayon kakarating lang natin, parang gusto ko muna ng chill vibe. So dito tayo nag-try sa local lang. Try natin, bigyan natin ng chance yung ibang store naman. Baka naman masarap din yung kanilang braised pork. Pero dun sa may siminding, yung sikat doon, proven and tested yun. But this is the braised pork. Let's see. In fairness, masarap din ah. Masarap. Diba? As 40 NTD lang, magkano lang yun? 80 pesos, 70 pesos. Every Taiwan ko, must try. Loro Fan. Okay, ngayon naman itry natin yung kanilang signature noodles. Wait lamang ha. Paano ba ito kinakain? Like, try muna natin yung noodle itself. Yung noodle niya medyo manipis, oh. Okay. Good flavor. Pero try natin yung ibang nandito. Meron silang dumplings. Ano to? Itong signature noodle nila, for me, I'm just gonna give it an 8, maybe 8.2 out of 10. For their braised pork, I'll give this mga 9 out of 10. Mas gusto ko pa rin tong braised pork. But at least nakapag-try tayo itong signature. I think okay lang sa akin ito. Parang so-so lang siya. Try na natin itong meatballs. Baka naman may something. Okay. In fairness, malasa yung meatballs. Kailangan ko dagdagan kasi ang sarap ng meatballs. From 8.82, gawin ko siyang 8.4. Meatballs. Panalo yung meatballs. Guys, masarap naman yung kanilang braised pork, no? Happy naman ako. Pero mas masarap pa rin talaga yung sa may sikat doon sa Chiminding. Yung pawis ka lang talaga doon kasi mainit. Tapos siksikan ng tao. Pero masarap kasi talaga doon. Yung pa rin yung number 1 ko. But masarap din to kung gusto niyo ng medyo chill naman kayo. Hindi kayo para nakikipagbardagulan. Pero tara, punta na tayo sa main Chiminding. Ayan guys, the main Chiminding Street.
Dito mas maraming tao. Yung sinasabi kong masarap na kainan ng Lorofan dito is somewhere doon, sa medyo dulo pa. Kung diniretso nyo lang tong street na to sa pinakadulo, ayan, makikita nyo dyan may mga small stores. Dito yung sa kabilang train. Ito yung train. Dyan yung Shin Futang, yung sikat na milk tea, Pop Mart. Ito, nag-hostel ako dito. Dito ko nakilala si Anson. Saan ba yun? Shiminwaw. Saan yung Shiminwaw dito? Nasaan yung hostel? Nawala. Di ba dito yun? Alam ko katapat ng Starbucks. Ito yung Starbucks, no? Kasi meron dito. Wala na. Hindi ko makita yung sign. Basta dito yan. Sa building na yan. Andiyan yung Shiminwaw. Katabi lang ng GU Uniqlo. Yan, meron ditong Uniqlo and GU. Pero feeling ko mas mahal yung GU dito sa Taiwan kaysa sa Japan eh. Kasi nag-try na ako dyan. Mahal eh. Hanap muna tayo ng drinks. Sikat dito yung Shin Futang milk tea pero gusto ko mag-try ng iba naman. Kasi lagi nila ako Shin Futang. Bukas na yon. Ngayon mag-try muna tayo ng iba. Lush. Bango ng Lush ah. Yan, kahit weekday dito, vibrant pa rin yung atake niya. Pop Mart. Ito si Shin Futang milk tea. Pero daan tayo dito. I think meron mga milk tea shops dito na na-try ko rin na masarap dati. Bigyan natin sila ng chance ngayon. So guys, malapit lang sa Shin Futang yung Aichong noodles. Dami rin kumakain kahit mainit yung panahon na may sabaw kasi ito yun. Pero parang never to na uubusan ng mga kumakain. Yung pangalan no, Aichong. Aichong flour rice noodle. Mga around 70 NTD. The main Shiminding, labas lang tayo dito sa parang main na highway. Highway na yan. Ngayon papasok yung Shin Futang, Aichong noodles. Dito alam ko may natry kaming milk tea dito ng mga friends ko before, di ko lang maalala kung anong pangalan. Somewhere dito yun eh. Walaan na. Ito ba yun? Howlo Su? Hindi eh. Parang sarap niyan. Pero chicken yan eh. Wala na yung milk tea. May masarap din na milk tea dito, di ba? Wala na. Ay, nalipat na ba? Monga. Taiwanese style fried chicken. Para siyang star chicken, di ba sikat dito? Ito, masarap din daw to. Monga dyan, no? Doon yata yung sikat na bilihan ng mga chicken. Sa may kanto. Di ba? Yung mga tao dito sa Taiwan, hindi talaga sila mahirap mahalin. Parang madali silang mahalin eh, no? Hindi ko ba alam kung bakit hindi ko rin ginagamit yung utak ko. Lagi kong ginagamit yung puso ko. Pero ano, kamahal na mahal naman, di ba? Nung nag-smile siya parang, anong hinahanap ko ulit? Drinks or pagmamahal? Ang cute nun, no? Wala lang. Appreciation post sa'yo, kuya. I appreciate your kindness. Okay guys, nakabalik ulit tayo sa Shimin Station, yung exit 6, no? Ito, H&M. Ito yung main na Shiminding Street. Ito, medyo may era din to na sumikat, J&G Chicken. Tapos merong daanan dito. Alam ko, naalala ko may cafe dito eh. If I remember correctly, meron akong alam na pinuntahan namin na cafe dito. Pag cafe nga tayo kasi hulasan pag summer. Bar pala yun. Bar ba yun? Ito, parang may bar dyan. May napunta kami dyan na parang underground bar. I'm not sure kung beer. Oo nga, bar pala yun. Kala ko cafe yun. Parang hidden bar kung gusto nyo. Huh? Saan kayo tayo tatambay? Truth Church. Wala na. Nawala na yung uhaw ko. So wala tayong mahanap na cafe or mga bagong iinumin. Nawala na yung uhaw ko. Lunok-lunok na ng laway. So sabi ko, madadaanan ko na yung Red House. Mag Red House na lang muna tayo. So dito lang to sa may tapat ng Shiminding. Ayun yung Shiminding, oh, exit number 6. Kasi ito yung Rainbow Street, no. Ayan, oh, may mga kulay. Tawid lang kayo dito. Tapos makikita niya na ang The Red House. Ito, oh. Sikat na photo spot if gusto niyo mag-photo. Laging nakailang type na ako, pero every visit ko dito, sarado siya. Parang Monday yata, Monday siya sarado. So ngayon ko na siya mapapasok.
sabi ko, tara, pasukin muna natin si Red House, no? So, makikita mo, ayan, ganyan itsura niya. Dati parang market daw ito. Diyan yung mga nagbebenta ng mga fresh produce. Pero ngayon parang ano na siya, how do I say it? Museum or maraming mga artists, display of their crafts, ganon. So yan, finally makakapasok na tayo dito sa Red House. May entrance pa to or ano lang? Open to public lang. Ayun, dito pala sa Red House may cafe, guys. Ayan, itong inahanap ko yung cafe. Ayan, no? Kasi hindi naman sa pag-aano, pero parang hulas na hulas ako, bes. Sa init ng summer. Na parang gusto ko lang naman may cafe pala dito sa Red House. Maghahanap kayo ng cafe near Shiminding, no? Wala namang entrance, no? Ah, okay. You know what? First time ko makapasok dito. Pang ilang Taipei ko na ito, nakakahiya naman. Pero first time ko nakapasok dito. Ah, okay. Pwede kayong bumili ng mga bags, souvenirs, damit. Cutesy. Taiwanese. Ala, ang cute naman ito. Taiwanese. Alam mo yung parang na-inlove ka sa Taiwan, tapos na Taiwanese ka. 6 ay, medyo mahal nga lang. 2,680 NTD. Pero ang ganda sana, no? Taiwanese. Oo nga, Taiwanese talaga. Ba kaya talaga yung brand, no? Taiwanese. Actually, especially kung magpunta kayo ng summer, masayang break siya sa init. Pumasok kayo sa Red House. Magtingin-tingin kayo ng mga cutesy stuff. Ah, may second floor. Sige, second floor tayo. Buti na lang air condition dito, be. Ay, mga artsy stuff. Pwede ba akong bumaba dyan? Kung gusto nyo lang demure girl ang atake nyo, parang as an aesthetic girl, ganun-ganun ka lang din ng mga, oh, this is a cute stuff. It's giving Hazel King, no? Parang feeling ko naging Hazel King ako ng mga magtitingin ng mga cutie-cutie stuff as a demure girl. Panggap-panggap ka na, kunyari demure ka lang. Wow! Ganda, guys. It's like artistic. Na-feel ko yung emotion ng artist. Dito, oh. Diba? Yung clock niya nakaturo doon. So, nakaturo siya sa alas 3. It means na sometimes we need to paano ko to gagawa ng meaning? Yung artist, yung craft niya, nakaturo sa alas 3 yung oras. Sabi ng artist na parang sometimes you have to pick your time. Because sometimes the time is not right. But if your time comes, you will flourish. Kasi may mga flower dun, no? You will flourish and you will, baka ganun yung message nun, no? Kaya hindi ako artist kasi ang lalalim ng mga pinag-aano nila eh. As a mababaw na tao, hindi ako pwede maging artist. Kasi dapat pag artist ka, deep yung mga meaning mo sa your emotions from within should be anong English ng should be translated to your craft, no? Eh kung mababaw ka lang na tao, wala kang mga deep meaning, B. Kukulayan ko lang yan ng red, tapos anong meaning ng red? Wala lang, feel ko lang for the day. Huwag na kayo mag-ano. Yan guys, the famous rainbow in Taipei. Ay, ang cute ng bata. Ang cute ng bata. Yan guys, meron din donkey dito sa may Shiminding. 24 hours pala, oh. 24-hour open. Pero baka mas mahal din yan kasi sa Japan usually. Shopping, kung gusto niyo mag-shopping ng mga t-shirt, parang kung cute ng mga t-shirt nila. Concept. You wanna the party and your mom. No, comment daw below guys kung merong kayong mga alam na cafe dito sa Shiminding na pwedeng tambayan, no? Maghahanap ako ng matatambayan kasi tunaw na yung buo kong pagkatao sa inyo. Ayun, Korean barbecue. Nga ba ditong cafe? Robin May. ABC Mart. Kung gusto nyong murang sapatos, ABC Mart. Mag-Starbucks na nga lang ako. Napagod sa paghanap. Tara, may Starbucks dyan sa gitna. Starbucks na lang tayo, init talaga. Starbucks dito sa Shiminding na yung sa parang maliit lang kasi siya pag titignan mo sa labas, no? So, hindi ako pumapasok dito. Okay pala siya. Tignan nyo. Doon kasi sa baba, di ba parang ang sikip. So, pag nakikita ko sa labas, hindi na ako pumapasok. Ito pala yung second floor, oh. Ang lawak. Tapos may third floor. And mayroon pang fourth floor, oh. Pwede palang tambayan. Sige, order tayo. Chinek ko muna kung okay.
Tapos, nung nakita ko na okay naman, sabi ko, sige, order tayo. Dito tayo tumambay. As in, dito lang sa may malapit sa Shinfutang. Yung ano lang, nasa pinakagitna ng Ximending. Interesado kayo sa presyo ng Starbucks. Yung cake nila, 120 NTD. So, mga 200 plus per piece. Classic meal crepe. Cream brulee. Classic cheesecake. Mga around 120 na. Mango. They also have this mga sausage, croissant. Kape muna tayo. Cheers! Okay, ito yung Starbucks pala dito. Ayun lang, sa harap kita ko yung Ximending. Ito yung view ko sa harap. Katapat lang ng itong Uniqlo Gio. Yun na, the busy Ximending Street. Cheers! Iced coffee. Sarap. Coffee tastes sweet today. Kasi di ba may kasabihan na gano'n, minsan pag iinom ka ng kape, tapos pag napaitan ka, medyo bad yung day mo. Pero kapag natamisan ka, parang good yung day mo. Feeling ko naman good yung day ko. We're back here in Taiwan. We're so blessed, di ba? Kakatapos lang ng work natin with Taiwan Tourism, may Wi-Fi, and China Airlines. Actually, bukas, hindi ako magvo-vlog kasi may gagawin ako ng work for GCash naman. Yung mga brands kasi ngayon, guys, hindi sila masyadong YouTube, no? Ang mga brands ngayon, Instagram, TikTok, Facebook, yung mga short forms, yung YouTube kasi pahaba. Yung Instagram, yung YouTube pag ganun, yung Instagram pag ganun, di ba? So, hindi ko sila kaya pagsabayin minsan kasi ang hirap. Uulitin ko yung sasabihin ko, di ba? Or hindi ko kaya mag-ulit ng emotion. So, bukas, pahinga ko kasi gagawa ako ng pag ganun, short form, mga reels sa Instagram. You can follow me sa aking mga social media accounts. Minsan doon ko pinipost yung mga iba kong ginagawa kasi yun yung required ni brand. Pero nakakatuwa lang na, alam mo yun, napansin tayo ni GCash. Di ba dati parang nagsasabi lang tayo na GCash, baka naman. Kasi ginagamit ko talaga yung GCash yung mga travels ko. Like user talaga ako. User talaga ako ng GCash pag nag-withdraw. Sa mga, ngayon nga nakita ko, pwede na pala siya gamitin sa train ng Taiwan, hindi ko rin alam yun. So may gagawin tayo na reel. So thank you GCash, di ba? May nag-message nga sa akin sa Facebook, sabi niya, grabe Marvin, parang last time, ano ka lang, nagmamanifest ka lang na mag-GCash, tapos naging saling pusa ako last time, di ba? Parang kinuha ko na parang extra sa Boracay, tapos ngayon binigyan na rin ako ng solo project. Artista yan. Binigyan nila ako ng solo project. Diba last year, ang dami kong projects with them. Tapos this year, may contract na naman ako. Ang dami ko na naman projects with them. So, thank you, GCash. Nakakatuwa lang na dami nating work. Tapos next week, na-invite din ako pala ng Japan Tourism. Oh my God. Na-invite ako ng Japan Tourism, guys. Sobrang pangarap ko na mag-invite ng Japan Tourism kasi favorite country ko ang Japan. Na-invite tayo ng next week naman. Next week magja-Japan ako kasi may Japan Tourism. Pero kasi may approval kasi yung mga content dun. So baka hindi ako makapag-post ng real time for that trip. Baka late ko pa siya ma-post. But yeah, na-invite tayo ng Japan Tourism. So thank you Panginoon. Thank you Lord. Thank you guys. Minsan ko talaga, parang ang natutunan ko sa industriya na to. Wow, kala mo talaga. Minsan talaga kailangan mo lang maging ikaw. Diba? You just have to be, you don't have to follow other people. Like for example, di ba, usually kasi mga nakikita kong kinukuha ng mga brands, yung mga aesthetic, yung mga magaganda, pogi, na maganda pumorma. Minsan hindi eh. Minsan nakikita nila yung parang ano mo lang, yung pagiging raw mo, yung your authentic self. Minsan nakaano rin pala, may mga brands di pala nagtitiwala sa ganun. So, I'm just so happy. I just feel so blessed. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa journey ko na to. Nagsimula tayo sa parinig lang, tapos ngayon kinukuha na nila tayo. Japan Tourism. Kasi yung Taiwan Tourism, di ba? Ano, sa travel content creator, pag nakukuha ka ng mga tourism office, parang ano yun, parang, napansin ako. Tourism office ni Taiwan, tapos tourism ni Japan. Thank you. Cheers ulit tayo. Cheers sa ating mga achievements. Sana ay manifest, guys, na kayo din kung meron kayong mga pinapangarap. Pag susuko ha, hard work, kailangan mo rin talaga magtrabaho. Pagtrabahuan mo at huwag susuko. Balang araw, sana kayo din matamis yung kape pag ininom nyo, di ba? Kasi ang tamis ng mga nangyayari sa life. But again, it's not a perfect life, no? Though, parang akala mo I'm living a perfect life. No, hindi. Marami din siya mga struggles, but
at least I'm blessed. And I hope that you will be blessed as well. Cheers! And guys, paggabi medyo nagsisimula sila mag-set up ng mga street food dito. Yun na kayo kumain-kain, bumili-bili. Ayan. Pero medyo busog pa kasi ako. Parang gusto ko na mag-jogging-jogging. I think ipuputuli muna nating vlog ngayon, no? Kasi medyo mahaba na rin yata itong ating vlog for today's video. Magja-jogging muna ako, guys. Balik muna ako sa hotel. Mag-ibis lang ako ng pang-jogging. Takbo-takbo lang tayo dito. Para naman meron tayong physical activity kahit paano pag nag-travel. But ayun lang, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin pabalik dito sa Taipei ngayong summer. Be ready lang kasi ang init talaga during the summer season, so be ready na mahulas at pagpawisan. Pero mainit din naman sa Pilipinas, pero iba kasi pag nagta-travel kasi lakad ka ng lakad, so tagaktak talaga. That's it. Maraming salamat and I'll see you again on the next one.